Oh, eto puntahan natin sir yung ano, yung about sa reintegration program ng DepEd. Kayo sir, personally, may mga kakilala po ba kayo na kapwa nyo rin J1 or J1 teacher na bumalik na sa Pinas dahil po sa DepEd reintegration program? And bakit ba sila umuwi sir? Akala ko pong J1 teachers, yung iba po, umuwi sila during the second year nila sa program. Yung iba naman is tapos na sila sa program. So bumalik sila kasi talagang it's part of our program that we have to go back to the Philippines and ma-share yung experience and yung mga practices na na-learn namin dito sa US. Pero it's a good like yung mga integration like program na provided by like for example yung Balikturo and then yung SPIMS or yung sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir, talagang it's a good initiative talaga ng government. They encourage yung OFWs natin na talagang bumalik sa Pinas and makapagturo, especially yung mga may background ng teaching. Pero ang nakakalungkot kasi dito is for J1 teachers, it's very limited for them to enjoy that opportunity kasi hindi sila specifically kasama dyan sa program na ma-reintegrate and mag-guide and masuportahan sa pagbalik nila sa teaching sa Philippines, which is parang very ironic kasi yung mga J1 teachers mismo talaga is they're expected to go back to the Philippines but sila pa yung parang wala talagang yung clear na program or parang at least masama sila specifically doon sa mga existing programs or may sariling program sila for that purpose na maano, opo, na ma-apply nila. Opo. Kung kayo sir ang tatanungin, para sa inyo sir, sapat ba yung ginagawa ng DepEd para hikayatin yung mga OFW teachers na bumalik sa pagtuturo dito sa Pinas, Sir Mark? I think at ang maganda doon is at least mas pinapalakas pa nila yung campaign ito sa pagpabalik ng mga OFW. Pero ang concern lang naman natin ngayon is if ever marami ding teachers na wala pa ring item, 'di ba? Yun naman yung problema doon kung mga local din mismo natin na teachers ng mga Pinoy is hindi pa nabigyan ng item. So how can we like cater yung mga pabalik pa ng mga OFWs? So sana mas specify lang nila yung program mismo na at least more inclusive pa rin po siya sa aside from OFWs as what I said, mga J1 teachers din or may separate na program for that. Opo. Para sa inyo ulit sir, ano ba ang kailangang i-improve sa sistema po ng DepEd para maging, yun nga, kaakit-akit na bumalik yung mga guro mula abroad? Di ba? Halimbawa, in terms of sahod, in terms of workload, in terms of career growth, paano yun sir? Ano yung dapat na i-improve doon, Sir Mark? Sa akin po is, for example, in behalf na lang po sa sarili ko, na po yung as a J1 teacher, na ano, siguro mas kung may program man sana na clear yung reintegration ng mga J1 teachers, not just for OFWs but also for J1 teachers. Kasi ang laki ng potential eh. We are like, yung mga J1 teachers kasi, they're trained and experienced teacher, hindi lang dito sa labas as ng bansa, but also when they were still teaching in the Philippines, mga experience na silang teachers, yung iba mga master teachers na, and then they applied to the program and then nalipat sa US. So ang haba na ng experience nila, and then when they go back to the Philippines, yung iba parang feel nila nagiging back to zero sila kasi apply ulit, parang hindi sila na-integrate easily sa system, for example sa DepEd. And sana may mga ganong opportunities and then clear yung mga programs for like ano bang possible na gawin namin for mentorship. Are they gonna invite J1 teachers for like trainings na sila yung mga speaker? And then yung international experience, are they considering that para sa, for example, magamit na mga returning J1 teachers in terms of applying ulit and possible man lang magamit that for promotion later on. Yung mga ganong mga part ng program na hopefully clear siya as path sa mga returning teachers. Opo, ito sir, mga remaining question na lang po ano. So, kayo sir, malaman namin, ilang taon pa po sir yung inyong visa? And ano yung plano nyo sir after ng J1? Sir Mark. This time po, it's my 4th year, so I still have one more school year na pwede ko tapusin later on. And after the program, ang plan ko po is at least umuwi ng Pinas to take a break kasi for 5 years na straight, hindi po ako nakauwi ng Pinas, even like for vacation. So sinulit ko talaga yung experience. So ayun, mag-take ng rest and
siguro mag-apply ulit sa DepEd if possible, like pag may mga reintegration program sila na at least medyo easier na path. And yung may mga ibang alternatives kasi yung ibang teachers, yung iba, I heard like last time nakausap ko yung isang teacher for like from private school naman yung experience niya. So siya naman is nag-take siya na I think term niya is sabbatical leave. So pagbalik niya, parang hindi nawala yung position niya kasi nag-leave lang siya. Pero yung problema, that time pala binigay din sa ibang teacher yung position. So ginawa niya is nag-apply siya in an online like international teaching job. So kasi may opportunities pa rin yung mga J1 teachers kung hindi talaga sila makabalik ulit sa pag-apply. There are many ways na ma-share pa rin nila yung experience nila although not directly sa ano pa rin sa teaching sa Philippines. For example, online teaching job or yung iba nag-a-apply nga sa ibang country. Yung sa New Zealand, they're also hiring teachers. Yung UK, I think nag-hire sila but they're looking for like master's degree na ano. So there are other opportunities na pwedeng explore ng teachers. So, yun po, ang plan ko po is bumalik muna sa Pinas and mag-apply at least to share my experience. Kasi grabe talaga yung nabago sa both personally and professionally sa sarili ko after the program. Opo. Eto sir, bilang panghuli at bago tayo magtapos, ano sir ang inyong maipapayo or mensahe sa mga guro natin dito sa Pilipinas na nangangarap ding mag-abroad? And in the same way, sa mga OFW teacher naman na nag-iisip pong bumalik dito sa Pilipinas, ano ang inyong advice or message sa kanila, Sir Mark? Para po dun sa mga nagpaplano mag-apply dito, I mean, kung talagang desidido kayo and you have the courage and talagang, kasi dapat maging risk taker ka rin eh. At the same time, you also have to balance your decision kasi hindi biro pagpunta dito. Talagang ang iba, hindi lahat na may talaga lahat success na stories yung iba. Yung iba, umuwi ng after the first year. Ang iba, second year, hindi tinapos yung program. Pero what's important is talagang alam mo yung ginagawa mo and at the same time, kung may mga negative kang nakikita din o naririnig about sa pagtuturo dito, you have to understand na it's not like lahat ng experience ganun. Kasi sa amin mismo, akas nangyari kasi sa akin is I'm teaching middle school which is like one of the like most challenging na grade level. Pero pag dun ka sa high school, especially grade 11 or 12 yung tinuturuan mo or yung mga bata na elementary na mga students is parang medyo kaya mo pang i-manage yung mga ganong age. So, mas okay. So, hindi naman ibig sabihin na pagdating dito talagang grabe naman siya ka-challenging. Depende pa rin sa experience mo at kung makaka-adjust ka agad. Yun din. At for the OFWs naman na may planong, for example, bumalik sa Pinas, well, ang importante naman kasi yung ano natin, mental health. For example, kasi ano naman natin, for example, nagpapastress na yung trabaho sa ibang bansa, pero at the same time, pagkatapos naman nun is pag-uwi natin sa Pinas, medyo ano na tayo, 'di ba? Wala na tayong lakas na ano, hindi na natin ma-enjoy mismo yung retirement natin. So, habang ano pa, pwede pa nating enjoy lahat. Kung ano yung for example, gusto mong umuwi na Pinas for good, as long as you're ready to settle like sa Pinas, kasi syempre kailangan mo rin ng savings or mga anong na ready ka rin na ano, 'di ba? Parang at least para depende pa rin siya. It's a case to case basis. Parang but what's important is i-prioritize mo yung health mo and yung mental, yung physical and mental health mo. So, yun talaga yung pinaka-importante aside from just working and working and working.